Ayan po, at kung maaari lang po sana ay ayaw ko na talagang itapik itong gira-gira na ito eh. At dahil marami naman pong nagtatapik niyang gira, kaya actually kabi-kabila po yung mga usapang gira, ay ayaw ko na po sana talaga, nakapag-desisyon na sana akong ayaw ko na talagang itapik ito. Pero papaano yung sinasabi ni Amy Marcos, Senador Amy Marcos, na 25 ang lugar na tatargetin itong China. Senador na po yan at kapatid na mismo ni Bongbong Marcos yan ang nagsasabi. Kasi mayroon po tayong 17 na EDCA site dito sa atin. So, siyempre natural uunahin talaga yung EDSA site na yan. So, ano pa kaya yung mga karagdagan kasi 25 na po yung tatargetin. So, yun po ang bitin dahil hindi pa niya sinabi ni Senador Amy Marcos. Kasi talagang ayoko na po talaga sanang itapik ito dahil parang nakakasakit lang ng loob. Yung bang tipong magmamalasakit ka ay pagbibintangan ka pang nananakot sa iyong mga kabayan. Wala po akong tinatakot dito dahil unang-una. Ano mapapala ako, manakot ako. Ay nako. Wait, kunin mo nga sa kutsi yung pan. Yung sombrero ko pala. Ayan, nakalimutan ko tuloy. Nakalimutan ko tuloy yung magsombrero. Tapos baka na naman pag nakita na naman ni Abby na malapad yung noo ko, ay baka yan ang i-issue nito sa akin. Nitong si Mike Abby. Pero may panlaban naman ako. Kapag ka-issue niya itong noo ko na malapad, ay ulit-ulitin ko rin sa kanya, ay yung kanya namang ilong, hindi lang malapad, parang troso pa kalaki. Di ba? Ayan. Sa susunod, ipaalala mo sa akin. Kasi mas comfortable ako kapag ayan po ba, ay pagka ganyan po ba ang attire ko, kagaya no, hindi ako nakasombrero pala kanina. Tutuloy, baka mamaya nakita na ni Abby ni Mike Abby yung noo ko. Nako, yan ang delikado. Baka yan ang gagawin niyang content sa vlog niya, yung noo ko. Kasi sa totoo lang, ay yung mga walang kakwinta-kwinta ang binablog niyan eh. Kagaya niyan, baka bukas makalawa yung noo ko na ang ibablog niyan. Sasabihin ko naman sa kanya, mas maganda na yung malapad ang noo, kisa naman kagaya ng ilong niya, malapad na nga, gatroso pa kalaki. Anyway, sige po, at seryoso na po tayo. At pinipilit ko lang po talagang tumawa, pero hindi eh. Yun po, at sabi ko nga po, mismong si Amy na po, Senador Amy na po, ang may sabi niya na 25 po yung tatargetin dito sa Pilipinas. At ang gamit po pala ay hypersonic. Ayan. I-google nyo na lang po. Ayoko na pong ipaliwanag dito kung ano po yung klase yung hypersonic na ano yan. Parang nuclear din po yan. Hypersonic na yan. So, marami po ang nagtatapik niyan, pero mayroon pong nag-comment dyan. Sabi raw ni ganito, ayoko na pong pangalanan. Yung matandang ito, na maturingan na retired general ito, Gonggong. Ayoko na pong pangalanan, pero hindi raw totoo yung mga sinasabi ko dyan, yung mga pinakita ko. Di ba? Hindi. Pwede ba naman Gonggong ito? Nandiyan na nga eh. Mabuti ko sana ako nagsasalita ako at wala kayong nakikitang video dyan na sinasabi pa nga tao, Philippines, deliver to the Philippines, Friday, June 29. Tapos hindi pa raw totoo. Ay di Gonggong. Anyway, kaya sabi ko nga po, ayoko na sana bahala lang kayo. Basta po ang sa akin, dito, wala na po akong pakialam dyan sa mga animal na yan. Sinasabi ko po yan. Ang pinakikialaman ko po rito, itong mga subscriber ko. Dito po ako concern sa mga subscriber ko at hindi po rito sa mga bangag din ng mga vlogger na mga Gonggong. At talagang hindi kaya nabayaran na rin itong hayop nito.
Anyway, marami pong kakayayabang ng mga vlogger dyan. Pero sabi ko nga po, ang tagal-tagal ko naghahamon dito, wala nang tumatanggap ng hamon ko eh. O, yan lahat ng mga vlogger na mayabang, makipagkita nga sa akin, gusto nyo makapagpatayan ng in advance. Total, mamamatay na rin lang kayo, makipagpatayan na kayo sa akin. O, di ba? Ganun lang kasimple, Mariosep. Anyway, wala yan. Ganito lamang po, ha? Uulitin ko lamang po doon sa, antayin nyo po yung, malalaman ko naman po yung mga nagsasabi paano raw malaman kung nandiyan na at paano ko raw maipon kung halimbawa nandiyan. Huwag po kayo mag-alala. Sasabihin ko po sa inyo, kaya nga po ugaliin nyo pong tawag dito, subaybayan itong aking mga video na magdadadaldal ako rito, ugaliin nyo pong kanang subaybayan. Kasi hindi naman po agad-agad yan. At mayroon po yung malalaman po natin yan. Katunayan, mayroon po akong nakuhang information na medyo ilang buwan pa. July ngayon, July, August, September. So, may 3 buwan pa po tayo. Yan ay kung matutuloy. So, inuulit ko lang po. Sisiguraduhin ko po, advance po ng 1 week before po mag-announce na po ako rito na mag-ready na po kayo at pumunta na po kayo doon sa isang lugar na kung saan doon ko kayo pipick upin. Kasi sabi ko nga po, hindi po mababago yung desisyon ko. Hindi po mababago yung ipinangako ko sa inyong lahat na kung ganitong magkaroon tayo ng aberya ay kukupin ko po kayo. So hindi po nababago yun at wala po akong planong baguhin yun. Kaya po, kung inyo po napapansin lahat po ng mga ina-upload kong video, tinatapik ko pa rin po ito paulit-ulit. Kaya wag po rin po kayong mag-aalala doon sa mga taga Mindanao. Kasi kung inyo pong matatandaan, yung pong ilang beses ko na pong na-vlog, yun pong aking dinedevelop na private resort dyan sa Sarangani. Nandyan po yan. Ano? Isang taon ko na po yata yan na-vlog. At ongoing po yung construction. At kanina ay tinawagan ko yung foreman at saka yung contractor. Tinawagan ko, sir, pwede na pong gamitin itong 75% ito. Pwede po natin gamitin na. So, ibig sabihin, 75% na yung gagawa or na-develop doon sa private resort ko dyan sa Sarangani Province. Na kung ito po ay buong isla po ito, na mayroon pong underground river po ito. At yun po, pagka halimbawa po doon sa tatawid po kayo, maliligo kayo, tatawid, and then aakyat kayo, yun na po yung, kumbaga, yun po yung underground niya. So, pwede pong mag-accommodate, ayon po doon sa aking contractor, doon sa 75% na kanilang nagagawa na ngayon ay makakapag-accommodate na po ng at least 50 or 60,000 katao. Yun po. Ganun po kalaki yun. At yan po, nandiyan naman po yan sa mga vlog ko. Hindi lang po ngayon nyo lang maririnig sa akin yan. Nandiyan po sa mga vlog ko yung sinasabi ko po na nakabili po ako dyan sa Sarangani Province na isang isla dyan at yun na po yung underground private resort ko na yun. So yun po, tuloy-tuloy naman po actually yun. Kaya lang, hindi ko po alam kasi dahil 3 buwan na po ako hindi nakakapunta ron dahil busy nga ako. So hindi ko po alam, kaya tinawagan ko na lang po yung contractor ko kung ano na natatapos. Kaya good news, sinabi nilang 75% na po yung natatapos. Pwede na raw mag-accommodate ng 50 to 60,000 katao. So good news po yon sa mga taga Mindanao. Dahil lahat po ng mga subscriber ko na nandiyan naman sa Mindanao, hindi na po problema. At yun naman pong sa Bisaya, mamimili na lang po kayo kung dito sa Bisaya ay yung Bisaya, kung dito sa Luzon kayo mapunta or sa Sarangani Province. Tingnan po natin kung alin po ang mas malapit. Pero palagay ko para mas malapit hindi ko sigurado kung mas malapit ang Sarangani diyan sa parteng Bisaya o mas malapit dito kayo sa Luzon. So yun po. Kaya wala na po akong problema. Wala na po akong poproblemahin pa dahil yun nga,
hindi tayo magsama-sama, at least yung mga taga Mindanao, mayroon na po silang shifting lugar na pag-i-stayhan. Yun naman po, at basta po sa akin, ano man yung paniniwala ninyo, bahala po kayong maniwala. Kung ang pinapaniwalaan ninyo yung isang huklubang matanda na general daw kuno, na hindi naniniwala doon sa mga pinapakita kong video, may nag-comment po kasi na gano'n, na hindi raw naniniwala doon sa sinasabi ko. Hindi naman po ako nagsasalita, di ba? Mayroon po ba ako sinabi? Hindi po ba video mismo yung napapanood ninyo? Ay kung hindi man totoo yun, ay ano yun? Grabe. Anyway, hindi na po yan ang pag-uusapan natin. Wala na po akong panahon dito sa mga animal na ito, kundi ang nakapokus po ang panahon ko ngayon dito sa mga subscribers ko. So, yun po, ganito lamang po yan. Papaliwanag ko lang po sa lahat po. Subscriber ko man o hindi, ay ipapaliwanag ko lang po sa inyo. Ito pong sinasabi ko, ito pong mga ina-upload ko dito sa video ko, hindi po ibig sabihin ay nagusto ko ang gira. Di po ba? Ipinapakita ko lamang po ito para sa ganun maka-alerto, makapaghanda yung ating mga kababayan. Hindi lamang po dito sa mga subscribers ko. Kaya lang po nakapagsabi ako na para lang sa subscriber ko kasi nakakapika po kasi yung mga piloso pong mga tao. Kaya ganun po sinabi ko. Yun po ang yun po ang gusto kong ipaliwanag sa inyo, na hindi po natin gusto ang may gira. Ngayon, may gira man yan o wala, hindi po ba? Ito po ang pakinggan nyo mabuti. May gira man o wala, since na pinag-uusapan ang gira, hindi po ba dapat lamang ninyong ipagpasalamat dahil mayroong nagbubulgar, mayroong nagdi-discuss ito. Para sa ganun, dumating man, halimbawa natin, hindi man natin hinihingi ang gira na yan, at dumating man yan, nakapaghanda tayo. Hindi po ba? Kisa naman mabibigla na lang tayo. Kagaya nung sinasabi ko, wala pong binabalita ang mainstream media. Kung inyo pong natatandaan, mayroon po akong vlog din dyan. Matagal ng panahon, siguro mga ilang buwan na. Napakarami ko pong mga pulis, napakarami pong mga military na pinatapos, na nandyan ngayon sa service. Sasabihin nyo na naman, bakit ko naman sinabing pinatapos yung mga military na yan sa PMN na wala namang gastos doon? Tama. Wala nang gastos sila, pero yung mga allowance nila, ako po ang nagbibigay sa kanila. Kaya sinabi ko kung marami po ako napatapos. Nandyan po yan. So, ang ibig ko pong sabihin, kaya po dinidiscuss ko ito, kaya easy sa akin ang mapidback na nila sa akin, ipidback na nila sa akin na, Daddy, mag-ready ka na at ganito, sasabog na tayo. Yun po yun. Kaya po yun po yung sinasabi ko sa inyo na antayin nyo po yung aking announcement. Kasi naman po, magbibigay po sigurado sa akin ng feedback ito dahil every now and then talagang tinatawagan ko sila kung ano na ang development on ano na pwedeng mangyari. Sabi sa ngayon, Daddy, sabi sa akin, huwag muna kayong basta mag-alala, bagamat napipinto, yan ang sinasabi sa akin, ay hindi pa basta-basta. Sabi bagamat napipinto na. Yan ang sabi Pero malalaman namin yan dahil sisiguraduhin ko pagka nandyan na, i-deploy na kami. Bagamat marami na raw talagang nakadeploy din. Yan ang sinasabi. At hindi po basta itong mga tinulungan ko para makatapos. May mga ranggo pong kernel, may mga ranggong major, yun po mga ganon. Hanggang kernel lang po, wala pa akong napatapos na naging general, hanggang kernel pa lang po. Yun po yan. So, inassure nila ako na bagamat napipinto itong girang ito ay hindi pa. So, ibig sabihin, maging sila nag-aantay din ng go signal. Ayan po yan. So, wag po kayong mag-alala doon sa nagsasabi na
paano kami ganito, ay paano kami kung nandiyan ang gira, paano nyo kami mapipick up. Huwag po kayong mag-alala. Sinabi ko, uulitin ko lang po din po yung sinabi ko dyan nang in-upload ko na magbibigay kayo ng pangalan. Opo, nakalista na rin po yung mga binigay nyo mga pangalan. At actually, kakaunti nga eh. So, basta kung sino lang po yung willing na magpakuan dito, na dito sa lugar ko, dalawa po yan, isang Mindoro at isang doon nga po sa Sarangani Province. At sa Mindoro, dito naman po sa Mindoro ay dalawa po yung talagang sigurado. Yung pangatlo po ay pwede na rin. So, bali, i-consider na lang natin tatlo. So, yun po, wala na pong problema. Yung mga taga Mindanao na mga subscriber ko ay dyan po sa Sarangani kung sakali. At may kwan po yan, huwag rin po kayo mag-alala. May mga, kasi sasabihin na naman, mayabang na. Sige, saka na natin pag-usapan yan. Ayaw ko na sabihin dito kung ano yung magsusundo sa inyo. Ayaw ko na pong kwan dito. Sabihin na naman, mayabang na naman ako. At yun naman po talaga ang totoo. Nayayabangan sila sa akin dahil yun nga, tanggapin nila sa hindi ay mas gwapo ako sa kanila. Ganun naman po yun. Kaya yun. Kaya siguro nasasabi nilang gwapo eh. Ay mayabang ako eh. Ano pang gusto niyong yabang? Ha? Ito ba? Ito suot ko ngayon? Ay, tumingin ka. Wala ka nito. Sigurado ako wala ka nito. Hindi mo kayang bumili nito. Yabangan? Sigurado. Wala ka nito. Ito ba? Necktie? Necktie lang ito ha. Wala si Mike Abby nito. Yung mga necktie ni Mike Abby na sinusuot, mga kwan lang yan. Yung mga gawang divisoria. Ito pa po, sa UAA ko pa po ito binili. At order po ito. Nung nasa UAA po ako ito, ikwan po ito, 1,800 pieces po na kwan ko ito. Necktie sa UAA nung pumunta ako ng UAA. So, meron bang ganon? Meron bang ganyan si Mike Abby? Wala. Ay, puro yabang lang yan. Tapos sasabihin ako ang mayabang? Yabangan pa tayo? Ito ba? Wala si Mike Abby niyan. Meron bang rilong 15 million si Mike Abby? Kung yun lang ang sinasabi mong mayabang, sige. Paninindigan ko na yung sinasabi niyong mayabang ako. Hindi na lang ako nagsuot. Bukas na lang ako magsusuot ng mga kwintas ko. Ito bang sing-sing na ito? Terno yan. Meron bang ganyan? Sa ilong na lang eh. Kaya sinasabi nilang mayabang ako dahil unang tingnan nyo yung mga vlogger na iba dyan. Lalo na yung mga vlogger ni Butod. Tingnan nyo nga. Kayo nga magsabi. Kasi sinasabi na rin lang nila kung mayabang. Fake news at kung ano-ano. Ha? Sige nga, tingnan nyo nga yung mga itsura ng mga vlogger na ilang puro mayabang din. Actually, mas masahol pa sila sa mas masahol pa sila doon sa kayabangan eh. Yan ang pinapalo nyo yun. Tingnan yung mga content nila. Yung mga dinadaldal nila. Tingnan nyo. Kung walang kakwinta-kwinta itong dinadaldal ko, mas walang kakwinta-kwinta yung mga dinadaldal nila. Tingnan nyo lang may itsura ng mga yan. Ay, sa ilong nga lang eh. Imported yan. Yung ilong ni Mike Abby. At saka yung ilong ni Larry Gadon. Tingnan nyo nga. Kaya yun sinasabi nila mayabang ako kasi hindi nila ako kaya. Maging sa patayan na hamon ko sa kanila, walang pumapatos. Plus yung itsura. Tingnan nyo nga. Di ba?
Aba na. Ay, sa tapas lang ng tenga. Tingnan nyo nga. Oh. Tingnan nyo nga yung mga kanyan, yung mga vlogger dyan ng mga mayayabang. Yung mga vlogger lalo na kanyan. Na ensaymada na yan, na mga bayaran na yan. Tingnan nyo yung mga tainga. Kung hindi kanyan, kung hindi pitpit, nakalawit. Paano na? Paano karma? Nabibigatan yung mga binabayad ni Butod sa kanila. Iyan ang nagsasuffer yung mga tainga nila. Kaya papangit pati maging tainga nila. Iyan ang alam sana ang asset nila na hindi mahalata. Nahahalata pa rin. Ang papangit na ng mga mukha, papangit pa ng ilong, kagaya nitong ilong ni Mike Abe, ang papangit pa ng tainga. Aber, sige nga, tingnan nyo nga, magturo nga kayo ng pinakamagandang bigote dyan. Sige nga, magturo kayo sinong magandang bigote. Na bagay. Mayroon dyan, parang kambing. Mayroon dyan, mayroon bigote dyan, tatatlo lang yata. Dito sa baba, parang kambing. Sige nga. Magturo kayo kung sino yung mga gwapong mga vlogger dyan ng mga mayayabang. Yun ang dahilan kung bakit nila sinasabing mayabang ako. Dahil hindi nila kayang tapatan lahat ng katangian ko. Di ba? Mayroon ba silang mata na kagaya nitong mata ko na pagka tumitig ito, nangaakit? Wala. Mga mata nila, tingnan mo yung mga mata nila, para mga mukhang mga mata ng demonyo. Sa mata lang. Sa kilay. Tingnan nyo. Hindi matatapan na ni Chess Escudero itong kilay ko. Dahil di ba yung sinasabi ni Maharlika na nagpatato ng kilay dahil si Chess Escudero dahil wala daw kilay. Di ba? Yun ang sinasabi ko. Kaya sinasabi lang fake news ako, kaya sinasabi lang mayabang ako, dahil nga masyado silang inggit na inggit dito sa itsura ko, lahat na mga gamit ko, yun nga. Kahit na sino rito, kasi sino mga mayayaman dyan, yung mga mayaman ng mga kawatan na yan. Wala, nako, siyempre ang yayaman na yung mga kawatan na yan. Pero, tanungin mo sila, kung mayroong magsasabi na politikong mga kawatan dyan na mayayaman na nagsabi na yung aso nila ay mayroong sariling service na BMW, okay, ako ang magbibigay ng 1 milyon sa inyo. Ito, pustahan na tayo ito. Kahit sino pinakamayaman dito? Ako, wala akong yaman. Alam niyo, ang pinaninindigan ko lang, yung kayabangan ko, kasi kayo naman nagsasabing mayabang daw ako, edi paninindigan ko. Tingnan niyo, hindi na sila nahiya na haharap sila sa camera, i-upload nila publicly, tapos yung mga itsura nila para makanggaro. Tingnan mo, mali ay yung mga pinagkukukuhan ni Butod na mga vlogger. Mali yung pinuntahan niya. Dapat sana, kumuha siya ng vlogger yung may itsura. Hindi man nila kayang tumbasan yung kagwapuhan ko, yung lang may itsura. Kaya tuloy, meron nga dyan yung parang isinuka ng bayawak na yung makmak ba yun? Parang isinuka ng bayawak. Tapos yun ang sumusuldo ng 30,000 naman. Tingnan nyo. Sino? Mario Joseph. Ay, ang itsura parang sinuka ng bayawak. Okay, tama na po tayo. At pupunta naman po tayo dito sa pangalawang seryoso. Ayan. Huwag na po muna yung mga panayan. Puro kayabangan. Kasi sinasagot ko lang po yung mga sinasabi ng mayabang daw ako, fake news ako. Tapos na po yan.
Ngayon, ang gusto ko pong ipaintindi sa inyo ngayon, ang sabi nga po natin, ang sabi nga po ng mga historian, ang daigdig daw po ay isang malaking tanghalan na sa bawat nilalang ay may kanya-kanyang papel na ginagampanan. Ayan po ang pag-uusapan natin. Ulitin ko lang po. Ang daigdig daw ay isang malaking tanghalan na sa bawat nilalang ay may kanya-kanyang papel na ginagampanan. Isa-isahin po natin yan. Ang papel ko po, bilang isang tao na ngayon ay nagtataglay ng edad na 175 years. 175 years old ko na po. Tingnan nyo naman, ikumpara nyo dyan sa mga 100 years old. Kagaya ni Enrile. Hindi ba si Enrile, bangingi na. Di ba? Pero itong 175 years old na ito ang itsura makikita. Ito mismo. Ngayon, yun po yan. Ang papel na ginagampanan ko po ay para magsalba ng sangkatauhan. Hindi ko na po i-discuss yung panahon ng Amerikano at panahon ng Hapon. Kasi lahat po yan ay inabutan ko. Okay? So, ngayon, hindi lamang po sa pagsasalba ng buhay, anong paraan ba? Sa anong paraan ko ba sinalba yung mga iba ng mga ibang tao? Hindi na po natin pinag-uusapan dito kung ikaw ay Pilipino, Amerikano, ano. Napakarami ko pong isinalbang mga tao. Dahil doon sa kaalaman ko. Lalo na pagdating sa mga sakit-sakit na yan na dulot ng mga labanan. Naisalba ko, marami akong naisalbang tao para ituro ko kung saan sila pupunta para hindi sila makita ng kalaban. Ganun lamang po yun. Ngayon, nauulit na naman po. Ang ibig ko pong sabihin dito, hindi po ba dahil sa sinabi kong tagapagligtas ako ng sangkatauhan, dahil ito po ang papel ko na ginagampanan sa daigdig na ito. Kagaya po nito ngayon, na yung pong sinasabi ko, halimbawa't mangyari itong girang ito, ako po ang magsasalba sa lahat ng pasasakop sa akin. Nasabi ko lamang po na yun lamang pong subscriber ko ang maliligtas. Dahil nga po sa sobrang bullshit ko dito sa mga pilosopong mga taong ito. Ngayon, ano ang pwede kong magawa dito sa nalalapit na girang ito? Sinabi na po ni Aimee Marcos na ang target ng China, 25 na lugar dito sa Pilipinas. Siyempre, ang una dyan yung EDSA site. EDCA site. So, hindi pa natin alam kung ano pa yung ibang tatargetin ng China. At ang gagamitin ay supersonic. Hyper-supersonic na kung ano man yan, missile man yan o ano. Mabuti at nabanggit ni Senador Aimee yan. Dahil ang aking itinuro sa mga subscribers ko ay yung kalamansi at saka sili doon yun sa virus. Ngayon, yun pa rin po yun. Kaya lang mayroon akong ipapa sa mga darating pong araw ay ituturo ko po sa inyo dahil ngayon at alam ko na hypersonic ang gagamitin. Napakadali lang po yan na mag-formulate kami ng pwede natin gamitin ng mga subscribers ko. Kaya paulit-ulit ko po, di ba, sinasabi na ang pwede lamang makaligtas ay mga subscribers ko lang. Kasi alam nila at ituturo ko sa kanila yung pamamaraan kung paano silang hindi pasukin ng lason na yan.
nadala nitong hypersonic na ito. Okay? Maliwanag po tayo dyan. Ngayon, tapos na po tayo dyan sa papel na ginagampanan ko sa daigdig na ito. Ang papel naman pong ginagampanan nitong mga politikong ito, yan po ay ang magnakaw sa kaban ng bayan at wala silang pakialam dito sa sangkatauhan o sa mga mamamayang Pilipino. Kasi ang papel lang talaga nilang ginagampanan talaga yan para magnakaw, para pahirapan itong mga mahihirap nating kababayan. Yan ang mga papel na ginagampanan nitong mga politikong kawatan na ito. Ang papel naman po na ginagampanan nitong mga vlogger na mga pangit na ito ay para sirain yung mga taong walang kinalaman sa pamamagitan ng pagtanggap ng bayad ng isa pang kawatan. Isa pang demonyo na kagaya nitong si Butod na ito. Yan ang kanila. Yan ang papel na ginagampan nila dito sa malaking tanghalan na ito. Para lang po malaman ninyo, yung iba naman po ng mga vlogger dyan, kagaya nitong Mike Abe nito, yan din naman po ang papel niyang ginagampanan ang para i-topic itong si President Duterte at saka si Pastor Kibuloy na siyang nagpalamon sa kanya ng 15 years. Ngayon, kinakalaban niya, minamasamaan na niya. Yan ang papel na ginagampanan nitong vlogger na si Mike Abe nito. Ngayon, ano naman ang papel na ginagampanan nitong si Butod? Yan naman, ang papel niyan ay para mag-smuggling. Ayan po ang papel niyan na ginagampanan. Mag-smuggling at kidnapping. At yan ay magpaparti-parti at maglaklak-laklak. Kaya ubos na rin ang pera ng taong bayan dahil sa kalalaklak ng Butod na yan. Kaya nagiging Butod lalo yan. Yan ang papel na ginagampanan nito. Ang papel naman na ginagampan itong asawa niya ay yung humigop ng humigop. Hindi ko alam kung bagoong ba o anong sinihigop niyan. Ayan. Yan ang mga papel ng mga yan. Kaya pinapaliwanag ko lang po sa inyo na bawat tao ay may kanya-kanyang papel na ginagampanan. Kagaya rin po yung mga kapwa natin na Pilipino na mga pilosopo, yan po yung mga papel na ginagampan nila, ang mamilosopo, sa halip na magbigay ng suwestyon dahil nandito na nakaabang na yung gira. Di po ba? Hindi naman po pwedeng manahimik tayo. Kagaya nung yung sinasabi ko may nag-comment. Sana raw na nanahimik na lang daw ako at huwag na lang sabihin. Hindi ko po iniresyon. Bagkos sinagot ko po yon. Sana nabasa ninyo. Na ang sinabi ko doon, tanga ka pala. Dahil sabi ko, hindi ko maatim sa aking konsensya na alam ko na yung darating na dilubyo, hindi ko pa sasabihin. Yun po yun. Ayan. Kaya, isa rin yan si Kumar na yan. Pagiging smuggling din, nakasabwat itong si Butod dito, yan ang papel niyan. Ang lamunin ng lamunin yung mga sibuyas. Kaya tuloy, ang resulta, napakabantot ng kilikili nito na hinihimod dito mga ibang senador diyan at mga kongresista. Iyan. Kaya pinupunto ko lamang po rito na lahat tayo ay may kanya-kanyang papel na ginagampanan. Kaya naman po, sino dito sa mga pangit na vlogger na ito ang nagsabi sa inyo na I love you all? Kung mayroon po kayong maipakita sa akin yan, bago hindi luma, hindi bago, baka mamaya napanood nila ang video na ito, ay isend nila yung video na may I love you all. Kasi kung mayroon kayong maipakita niyan,
na nagsabi ng I love you all dito sa mga audience niya, sa mga nanonood sa kanya, 1,000,000 ang ibibigay ko. Premyo. Yan yon. Wala po kayong makikitaan yan. Ang alam lang nila, magdadaldal lang kung ano-ano dyan, yan lang. Tapos, sinubscribe nyo naman, at pinapanood nyo, yan ang inaabang nyo, kasi nga idol ninyo. Ngayon, baguhin nyo na po yan. Kung mayroon kayong dapat i-idol dyan, piliin nyo yung taong talagang totoong nagmamalasakit, totoong nagmamahal sa inyo, at sino yon? Si Birana lang naman. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.